magandang oras po sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa ating programang Ang Tanging Kasagutan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Nero Misahon ng Lord Jesus Christ Bible Gospel Fellowship ng Fundamental, ay muli pong nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos upang atin pong malaman at maintindihan ang kanyang kalooban sa ating buhay at atin din pong matanggap yung mga spiritual na pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin. Pero bago yan, panoorin muna natin at pakinggan ang isang awitin. Sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'ki umaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ang aking kaaway, kanyang pinangakong ako'y iingatan. Kabutihan at awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko siya magpakailan pa man. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkod niya't pamalo sa'ki umaliw, lungkot may kanyang papawiin. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan, sa aking daan, sa aking daan. And life is worth living just because He lives. Ang atin pong pag-aaralan sa oras na ito ay tungkol pa rin po sa mga katangian ng Diyos. Yung last episode po natin ay pinag-aralan po natin yung natural attributes po ng Diyos.
Sabi po sa Biblia, the Bible says that God is eternal. Yung Diyos po ay eternal, wala pong pinanggalingan, wala din pong katapusan. Sabi din po sa Biblia that God is omnipotent, ang Diyos po ay makapangyarihan, He is powerful. Ayon din sa ating napag-aralan, yung last episode, ang Diyos po ay omnipresent, He is everywhere. Kahit saan po andun po yung Diyos. Napag-aralan din po natin na God is omniscient, He is all-knowing. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. At yung panghuli po na atin napag-aralan, God is sovereign, that means He controls everything. Siya pong kumukontrol, humahawak, nasa kamay po ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa oras na ito, atin naman pong pag-aaralan yung moral attributes ng Diyos. At may mga iilang bagay po tayong titingnan sa Biblia bilang kasagutan po. Ano bang moral attributes ng Diyos na sinasabi po ng Biblia? Number 1, yung unang-unang pong moral attributes ng Diyos, ang Diyos po ay banal. God is holy. Yan po ang sinasabi ng unang Pedro, Kabanata 1 at ang talatay 15 at 16. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang Diyos po ay banal. God is holy. Pag sinabi po nating holy, mga kaibigan, to be holy means to be free from all defilement. Yan pong kahulugan ng salitang holy. To be free from all defilement or to be pure. Ang ibig sabihin po, ang Diyos po ay, dahil po siya ay banal, wala pong bahid ng kasalanan na makikita po sa Kanya. Siya po ay malinis, siya po ay walang kasalanan, siya po ay talagang ganap or perfect. Yun po ang sinasabi dito na holiness or holy na Diyos. God is holy, ibig sabihin, dahil siya po ay banal at dahil po sa kabanalan po ng Diyos, dahil po sa kanyang katangian, yun po ang rason, mga kaibigan, kung bakit ang Diyos po natin ay galit sa kasalanan. Because of this attribute, that God is holy, therefore He hates sin so much. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Galit na galit po ang Diyos sa kasalanan, maliit man o malaki. Bakit? Bakit po siya galit sa kasalanan? Kasi yun po ang katangian ng Diyos. Siya ay banal at walang kasalanan na makikita sa Kanya. Kaya nung si Adan at Eva po ay nagkasala, nagalit po ang Diyos. Nung si Lucifer na anghel na nilikha ng Diyos, nagrebelde sa Kanya, nagalit din po ang Diyos. So, ibig sabihin, dahil po God is holy, ang Diyos po ay banal, yun po ang nagiging dahilan kung bakit ang Diyos po ay ayaw sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan at hindi niya rin po pwedeng itolerate kahit maliit o isang pirasong kasalanan. He hates sin and He cannot tolerate even a single sin. Yun pong rason, mga kaibigan, na walang tao or walang kasalanan po na makapasok sa langit. Kasi kahit maliit po na kasalanan, hindi po niya pwedeng tanggapin doon sa kanyang kaharian. Kahit sabihin pa po natin na, Panginoon, maliit lang naman yung kasalanang nagawa ko. Kung magkaganon po na maliit na kasalanan, papasukin ng Diyos sa langit kasi maliit lang, ma-violate po ng Diyos yung kanyang holiness. So para ma-maintain po ang katangian niya na siya ay banal na Diyos, hindi niya po pwedeng itolerate kahit maliit po na kasalanan. Galit siya doon sa kasalanan, hindi niya pwedeng itolerate. At isa pa po, He cannot overlook sin. Hindi niya po pwedeng ipikit yung kanyang mata at hayaan lang yung kasalanan na pumasok doon sa kanyang kaharian. Ang Diyos po ay banal, therefore ang Diyos po ay mayroon po siyang standard. Sabi po sa Biblia, Matthew chapter 5 verse 48, ito pong sinasabi, Be ye therefore perfect,
even as your Father which is in heaven is perfect. Ang Diyos po ay may standard po siya doon sa langit. And God's standard is absolute perfection. Ibig sabihin po, para makapasok po tayo sa kanyang kaharian, kailangan po natin ma-met yung standard na yon na perfection. Because God is holy, He demands perfection. At kailangan po nating maintindihan, mga minamahal na taga-subaybay, kailangan po nating maintindihan na yun po ang katangian ng Diyos. God is holy, ang Diyos po ay banal, at tayo po, kung i-compare po natin yung ating sarili sa Diyos, napakalaki po ang kabaliktaran. Kung Diyos po ay banal at walang pong kasalanan, ang tao naman po ay makasalanan. Ang tao naman po ay marumi sa paningin ng Diyos. Kung babasahin po natin yung Roma 3 at 23, sabi po doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yung kasalanan po ang nagparumi sa atin. Yung kasalanan ang naging dahilan kung bakit tayo ay hindi karapat-dapat makapasok sa langit. Bakit? Kasi sa langit po ay hindi pwede ang kasalanan. Heaven is a holy place. Kasi yung Diyos po na nakatira doon, ang Diyos po na nandoon sa langit, ay Diyos po na banal. Yun din pong rason kung bakit tayo po ay disqualified. We are all disqualified from God's standard kasi tayo po ay nagkasala. We are not worthy to enter into God's kingdom. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya, kung gusto ng taong makapasok sa langit, kailangan isettle muna natin yung ating kasalanan sa Diyos. Kasi, maliit man na kasalanan o malaki man na kasalanan, meron tayo. Hindi yan pwedeng itolerate ng Diyos doon sa langit. Hindi po natin pwedeng sabihin, Panginoon, papasukin mo ako sa langit. Hindi naman ako gaano kasama. Hindi naman ako gumagawa ng mabibigat na kasalanan. Maliliit lang naman na kasalanan ang aking ginagawa. Hindi po natin pwedeng gamitin na rason yon. Kasi according po sa katangian ng Diyos, God is holy, ang Diyos po ay banal, hindi niya po pwedeng itolerate yung ganung mga bagay, maliit man na kasalanan. He cannot overlook sin and He hates sin. Galit po ang Diyos sa kasalanan. Yan pong unang katangian ng Diyos. Pangalawa po na dapat po nating maintindihan, not only God is holy or ang Diyos po ay banal. Pangalawa, ang Diyos po ay makatarungan at matuwid. In other words, God is just and righteous. Yan pong sinasabi sa Deuteronomio, Kabanata 32 at ang talatay 4. Ito po, babasahin ko po ang sinasabi ng Biblia. Siya ay bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Ang Diyos po ay makatarungan at matuwid. Ibig sabihin po, because of this attribute na meron po ang Diyos, kung yung holiness po, He cannot tolerate sin, He hates sin so much, itong pagiging makatarungan at matuwid po ng Diyos na katangian, because of this, kailangan niya pong parusahan ang kasalanan. He must punish sin. Dahil po sa kanyang attribute o katangian na matuwid at makatarungan, kailangan niya pong i-implement yung parusa sa kasalanan. Babasahin ko po yung talata po sa Mateo 25 at ang talatay 46. Ito po ang sabi, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Yung tinutukoy po dito na itataboy ang mga ito sa parusang walang hanggan, ito po yung mga makasalanan. Ito po yung mga taong hindi nagsisi, hindi nanampalataya sa Diyos at walang personal na relasyon sa Diyos. Sabi dito, itataboy or itatapon ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap naman ng buhay
na walang hanggan. Yan po ang sabi sa Mateo 25 at ang talatay 46. Isa pa po, yung pahayag 21 at ang talatay 8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Ito po yung mga taong takot manampalataya sa Diyos, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Ito pong mga talatang nabasa ko po mga kaibigan at mga minamahal na taga-subaybay, ito po ay nagpapatunay na ang Diyos po ay nagpaparusa. God created hell as a place of punishment. Bakit kailangan gawin ng Diyos na parusahan yung kasalanan? Kasi siya yung Diyos na matuwid at makatarungan. Kung ang Diyos po ay hindi magpaparusa, marahil siya po ay mapagmahal, pero hindi siya matuwid at makatarungan na Diyos. Pero dahil po ang Diyos ay makatarungan, gagawin niya po kung anong karapat-dapat at kung ano ang tama. At karapat-dapat lang po na parusahan ang kasalanan. At yan po ang Diyos. Kaya po kailangan po natin na magsisihan ang kasalanan natin at talikuran, humingi tayo ng tawad. Kasi pag hindi po natin gawin yon, sigurado po ang Diyos ay magpaparusa sa mga taong nagkakasala. Magbabalik pa po ang ating programang Ang Tanging Kasagutan. Mayroon lang po tayong konting paalaala. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Nagbabalik po ang ating programa, Ang Tanging Kasagutan. Sa atin pong pagpapatuloy, napag-aralan po natin kanina yung katangian, moral attributes po ng ating Panginoon. Na ang Diyos po ay banal, galit po siya sa kasalanan, dahil po sa kanyang kabanalan, hindi niya po pwedeng i-tolerate yung kasalanan, hindi niya po pwedeng i-overlook ang kasalanan. Yung pangalawa po na ating napag-aralan ay, ang Diyos po ay makatarungan at matuwid. Ibig sabihin, dahil po sa ganitong katangian ng Diyos, kailangan po niyang parusahan ang kasalanan. God is just, God is righteous. Kailangan niya pong gawin kung ano yung tama at karapat-dapat. Kaya, ang Diyos po ay lumikha ng impyerno bilang parusa sa kasalanan po na ginagawa, hindi lang po ng tao, kundi yun po ang parusa na nilalaan ng Diyos sa lahat ng tao. Yung pangatlo po na moral attributes ng Diyos na atin pong pag-aaralan, ang Diyos po ay mapagmahal. Marahil isa po ito sa pinakapaborito nating katangian ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Or God is loving. Ito pong sinasabi sa Juan 3 at ang talatay 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, ang Diyos po ay galit nga sa kasalanan, pero mahal niya po ang taong makasalanan. Yan pong isang katotohanan na magandang balita din po sa atin. Kahit pala tayo po ay marumi, kahit pala tayo ay nagkasala, kahit pala tayo ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, inabot po tayo ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Alam po ng Diyos na yung parusa po sa kasalanan ay impyerno. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin, siya po ang gumawa ng paraan para tayo po ay maligtas at magkaroon po ng kaligtasan. Yun po ay ginawa niya sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak. Kaya ang sabi po sa verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung pag-ibig po ng Diyos o pagmamahal ng Diyos, wala po siyang pinipili. Kahit sino, kahit ano pa po ang ating estado sa buhay, bata, matanda, mayaman o mahirap,
marami mang kasalanan o kaunti man yung kasalanang nagawa natin, lahat po tayo ay minahal ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi po niya gustong tayo po ay maparusahan habang panahon doon po sa impyerno. Kaya yung ginawa po ng Diyos, ipinadala po niya ang kanyang bugtong na anak para magpapako po sa cross para bayaran ang kasalanang hindi po natin kayang bayaran. Para bigyan po tayo ng libreng kaligtasan. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay mapagmahal. Marami po kaibigan nanonood ka ngayon. Pakiramdam mo na ikaw ay napakasama, napakarumi mo sa paningin ng Diyos. Pero kahit po ganun po tayo, marumi tayo sa paningin ng Diyos, alalahanin mo po kaibigan, mahal ka ng Diyos. Bakit? Kasi ang isa po sa katangian ng Diyos, ang Diyos po ay mapagmahal. Ang pang-apat po na moral attribute ng Diyos na atin pong pag-aaralan, ang Diyos po ay mapagpatawad. Yan po ang sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1 at ang talatay 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ibig sabihin po, mga kaibigan, malaki man o maliit, marami man o kaunti, mabigat man o magaan na mga kasalanang nagagawa po natin, pag tayo po ay manampalataya sa Kanya at taos-puso po tayong magsisi at humingi po ng tawad sa ating mga kasalanan, tayo po ay Kanyang patatawarin. Gagawin po yan ng Panginoon kasi yun po ang Kanyang katangian. Siya po ay Diyos na marunong magpatawad. Siya po yung Diyos na mapagpatawad. Sabi din po sa Gawa, Kabanata 10 at ang talatay 43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Napakalinaw po ang sabi ng Biblia na pag sumampalataya ka sa Kanya, makakatanggap po tayo ng kapatawaran ng Diyos, especially sa atin din pong mga kasalanan. Yan pong sabi sa Biblia. At sinabi rin niya po sa Hebreo, Kabanata 10 at ang talatay 17, Kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Ibig sabihin, pag ang Diyos po ay nagpatawad, patatawarin niya po lahat ng ating kasalanan at handa niya pong kalimutan yung mga kasalanang nagagawa po natin. Yun po ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi marunong magkimkim ng galit at puot sa kanyang puso. Ang Diyos po ay marunong po siyang magpatawad. Patatawarin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, yung past, present, and future sins, handa niya pong patawarin ang lahat ng mga iyon. Hindi lang po yung kasalanan noon, kundi yung mga kasalanang nagagawa po natin sa ngayon at mga kasalanang magagawa pa po natin sa balang araw o sa susunod na araw. Yan po ay handang patawarin ng Diyos kung tayo din po ay taos-pusong humingi ng tawad at handang pagsisihan ang mga kasalanang nagagawa po natin. Ang Diyos din po ay handang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa bawat tao na humihingi po ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Pero pag ang tao po ay hindi magsisi, hindi po natin pagsisihan at talikuran yung kasalanan na yon, ang Biblia naman po ay nagsasabi na tayo po ay papapahamak. Yan po ang sinasabi sa Lucas 13 at ang talatay 3. Kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikuran ang iyong kasalanan, ay mapapahamak kayong lahat. Mga kaibigan, ito po ang gusto ko pong maintindihan ng bawat isa. Marahil po nanonood ka ngayon at ngayon mo lang narinig kung ano po ang moral attributes po ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay mapagmahal, mahal ka ng Diyos. Kahit ano ka pa, kahit sabihin mo ikaw yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, mahal ka ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin po na sa ating pinag-aralan. Hindi lang po yung ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos po ay mapagpatawad. Handa kanyang patawarin.
kung ikaw po ay gagawa ng desisyon na humingi ng tawad sa iyong kasalanan. Ang Diyos din po ay banal. Galit po siya sa kasalanang nagagawa natin. At ang Diyos ay makatarungan at matuwid. Handa niyang parusahan ang kasalanan natin. Pero kung tayo po ay kusang lumapit sa Kanya, iayos po natin yung kasalanan natin, makakatanggap po tayo ng kapatawaran at kaligtasan po sa ating kaluluwa. Pagpatuloy po natin, mga kaibigan, itong pong ating pag-aaral sa susunod po nating episode. Yung atin pong episode, yung bagong episode po natin every Saturday po ito. At ipapalabas din ito araw-araw, 10:30 po ng umaga, alas 2 po ng hapon at 6:30 din po ng gabi. Kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa amin sa mga numbers po na nakikita nyo po sa inyong TV screens. At kung meron po kayong nais na magkaroon po ng home Bible studies, pwede nyo po kaming i-text at mayroon kaming free home Bible studies po na ginagawa sa mga gusto po na mag-aral ng Biblia sa kanila pong mga tahanan. At every Sunday po, meron din po kaming pagtitipon dyan po sa Bulag West. Malapit po sa Bulag Elementary School. 9:30 po yung aming Sunday School. At 10 o'clock naman po ng umaga yung aming pong worship service. At sana po itong ating pinag-aralan sa ngayon, yung moral attributes po ng ating Panginoon, sana ito ay magdagdag po ng kaliwanagan sa ating mga puso, sa ating pong mga isipan, at sana po ay mas lalo pa natin siyang makilala sa ating buhay. At bago po akong pansamantalang magpaalam, kaibigan, gusto mo ba ng libreng kaligtasan? Gusto mo bang mapatawad sa iyong mga kasalanan? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo bang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos? Gusto mo bang magbago? Kung yun po ang nais at yun pong desire mo sa buhay, si Jesus po ang tanging kasagutan. Yung gagawin mo lang po, kaibigan, lumapit ka sa Kanya, aminin mong ika'y nagkasala, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, manampalataya ka na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan at tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Gawin mo yan, kaibigan, habang ikaw ay may pagkakataon pa. Gawin mo yan habang ikaw ay makakagawa pa ng desisyon sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming natutunan. Marami pong salamat na amin pong natutunan na ikaw yung Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, Diyos na banal at Diyos na matuwid at makatarungan. Pagpalain niyo po ang mga nanonood, nakikinig ng programang ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat at God bless you.